And sa video na to, sisimulan natin yung ating driving exam dito sa Japan gamit ang Tagalog language. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakalam, malapit nang ma-implement or mai-implement na soon yung examination dito sa Japan na naka-Tagalog. Ayan, Tagalog. Hindi lang Tagalog guys. Meron pang ibang mga languages na magiging available maliban sa English and Nihongo ay planong i-translate yung Japanese driving exam dito sa Japan in Filipino language or Tagalog. So para mag-ready tayo sa examination na yan, ay susubukan nating mag-exam dito sa gaijinworld.com website. Try nating sagutan yung ating Tagalog version ng mga questions. Kaya simulan na natin. Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! Okay, question number 1. Ako Tagalog to ngayon guys ha. So, dapat makarami agad tayo, makasagutan agad natin to. So, number 1, sa mga kalsadang may ganitong palatandaan, pinapayagang ang mga regular na sasakyan na umabot sa bilis na hanggang 50 kilometers per hour. So, yung ganitong sign daw, pag nakita nyo tong sign na to, ayan, 50 kilometers per hour ang ibig sabihin yan, ay pwede ka daw patakbo ng sasakyan hanggang 50 kilometers per hour. Okay, so ano sa tingin ninyo? Is it true or false? Yan. Is it true or false? So tingin ko, ang sagot dito ay true. Okay, so in 3, 2, 1, ayan, true. Kasi ito ang maximum speed limit na sign. Yung may kita ninyo itong sign na to, ibig sabihin yan, maximum speed nyo dyan ay 50 kilometers per hour. Okay, next question. So, yan, nakikita ninyong sign na yan. Anong ibig sabihin niya? 5.5 tapos may T. So, ang sabi dyan, sa mga kalsadang may ganitong palatandaan, ang mga sasakyang may bigat na kargamento, lalim no? Kargamento, na 5.5 tonelada or higit pa ay ipinagbabawal na magmaneho. Ano ba mas madaling sagutan? Yung English na question or yung Tagalog question? So first time nating magsasagot ng Tagalog. So sa mga kalsadang may ganitong palatandaan, ang mga sasakyang may bigat na kargamento na 5.5 tonelada o higit pa ay ipinagbabawal na magmaneho. So, yung 5.5 o higit pa daw ay bawal. So, ano sa tingin nyo? Is this true or false? So, sa mga bago pa lamang dito, sasagutan nyo lang kung true or false. So, let's see if the answer here, ano bang sagot ko dito? Kasi 5.5 or higit pa. Dapat ang maximum is 5.5 tons. So, sige, subukan natin ang sagot dito ay, pero parang nagda-doubt ako kasi dapat 5 up to 5.5 lang. Okay? Gawin na kaya natin false kasi nagda-doubt ako So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, false nga. Nag-doubt kasi ako So sabi dito, ipinapakita ng sign na ito ang limitasyon ng timbang. Nangangahulugan na ito ang mga sasakyan na tumitimbang ng hanggang 5.5 tonelada ay maaaring makapasa. Ayan. So pwede kang magmaneho hanggang 5.5 tons kapag may ganitong sign. Ayan, pag may ganyang sign. Okay, so let's proceed to the next question. Ayan, so ito ang ating next question. Anong ibig sabihin niya? Sa kanji, yan yung isang basa dyan ay te. So number 3, sa mga lugar na minarkahan ng karatulang ito, ang mga sasakyan ay dapat huminto ng pansamantala bago ang stop line. So kapag may nakita raw tayong ganitong sign, ay dapat daw tayong tumigil sa pag-drive sa pansamantala bago ang stop line. So bago ang stop line, stop muna daw. So ano sa tingin nyo? Tama ba yun? Is this true or false? Sa mga lugar na minarkahan ng karatulang ito, ang mga sasakyan ay dapat huminto ng pansamantala bago ang stoplight. Tingin ko ang sagot dito ay true. Is it true? Yung true ko parang may doubt. So let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. Mali. Kasi may doubt nga Nag-doubt ako. So ibig sabihin, mali nga talaga. Paghinto sa allowed sign. Ito ay hindi isang stop sign, ngunit isang stop allowed sign. Hindi kasi ako masyado ring nakakakita ng ganitong sign dito sa area namin. So, yun daw ay paghinto sa allowed sign. Kapag may ganito, pwede kang huminto kasi allowed kang huminto. So, ito ay hindi isang stop sign, ngunit isang stop allowed sign. So, pag may nakita ka palang ganito, is allowed kang huminto, okay, sa area na yun. Okay, dun sa specific area, okay? So, let's proceed to the next question. Okay, ito yung ating question number 4. So, may kita natin dito may dalawang bata na naglalakad sa pedestrian. So, ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga paaralan
kindergarten at pasilidad ng daycare sa unahan. Ayan, ibig sabihin, unahan, ibig sabihin, bago ang sign na ito pala, bago ang sign na yan, ay meron daw mga paaralan, kindergarten, at pasilidad ng daycare na madadaanan ninyo. Okay? Ibig sabihin, maging cautious, maging maingat sa pagdaan kapag merong ganitong sign. Okay? So, ano ang sagot dyan? Tingin ko ang sagot dyan ay true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Mali. False. False kasi tanda ng tawid ng pedestrian. Ang sign na ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang pedestrian crossing. Okay. So, medyo ang question na ito, tingin ko ang question na ito ay applicable dito pala. Ang applicable itong question na to sa road sign na warning sign, guys. Okay? Warning sign, ibig sabihin yung yellow na background na warning sign, dito ito applicable. Kaya pala nagkamali ako. Kasi kapag gagamito yung sign is ito yung palatandaan or markings or sign na mayroong pedestrian crossing ahead. Okay? May pedestrian crossing ahead. Yan. So, next question. Mali yan. Nakakarami na ako ng mali. So, I hope kayo medyo napa-perfect ninyo. Okay, next question tayo. So, ito ang question number 5. So, kapag may nakita tayong ganitong sign, anong ibig sabihin yan? Number 5, ang karatulang ito ay nagpapahiwatig na pinapayagan ang paradahan. Paradahan, okay? So, paradahan, pag naalala ko yung paradahan, parang jeep yan, di ba? Kaso walang jeep dito sa Japan. Ayan, paradahan. Kapag may nakita kayo ng ganito, pwede daw magparada ng sasakyan dito sa sign na ito. So, ano sa tingin niyo? Is this true or false? So, tingin ko ang tamang sagot dito ay true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True, ayan. Palatandaan na pinapayagang paradahan. Ayan. Okay, next question. Yan, question number 6. So, may nakikita tayong parang bawal na sign dito. Odan Kinshi. Hindi ko Odan Kinshi ang ibig sabihin ng kanji na yan. So, number 6. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig na ang mga pedestrian ay hindi pinapayagang dumaan. So, pag sinabing pedestrian, ito yung mga taong dumadaan sa daanan, doon sa crossing or sa along the trail ng train, diba? So, ayan. Bawal daw dumaan yung tao kapag may nakitang ganitong sign. So, ano sa tingin nyo? Is this true or false? So, tingin ko ang sagot dito ay true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Mali. Mali ang sagot ko. Kasi ito daw ay isinasaad na ang pagtawid ay pinagbabawal. Huwag mag-cross sign. So ang ibig sabihin pala nito, bawal tumawid. Okay, bawal tumawid sa crossing. Yan, bawal daw tumawid. So, mali tayo dyan. Nakakadami na tayo. Next question. Ayan, question number 7. So, kapag may nakita tayong ganitong sign, anong ibig sabihin yan? So, number 7, ang karatulang ito ay nagpapahiwatig na sa mga intersection, ang mga nakamotor na bisikleta ay dapat gumawa ng 2 hakbang sa kanan. Medyo pag hindi mo nadaanan yung English nito, medyo nakakalito to kapag hindi mo nadaanan yung English. Kasi, ang ibig sabihin nito is gensuke. Two step siya. Ayan, two step 1, 2. Okay? So, kapag may nakita daw tayong ganitong sign, ang mga motorcycle or yung moped ay dapat mag 2 step bago sila lumiko. Okay? So, bago sila mag-right, tama ba? Bago mag-right, mag-step muna sila from A to B, then B to C. Okay? Hindi sila pwedeng AC. Kailangan A, B, C. Ganun. Okay, so, let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. Yan, true. Kasi explanation dito, 2 yugto. Yugto talaga yun. Ng pagliko sa kanan para sa mga moped at bisikleta ay kinakailangan sa sign na ito. Yan. So, kailangan 2 step. Next question. Okay, question number 8. Ayan. Habang naglalakbay at nakikita tayo ng ganitong sign, anong ibig sabihin yan? So, habang naglalakbay sa isang kalsada na may ganitong palatandaan, maaari kang magpatuloy nang hindi bumabagal kahit nasa mga intersection na may mahinang visibility. Yan. So, kapag merong ganyan, ibig sabihin ata nito ay, parang di sure, no? Ibig sabihin ata nito ay ikaw yung priority. Galing ka dito, ikaw priority.
So, hindi mo kailangang magbagal kahit daw mahina yung visibility. Pwede ka daw magpatuloy at hindi bumagal sa pagtakbo ng sasakyan kahit sa mga intersection na may mahinang visibility. Okay, so I think the answer here is true. So let's see if the answer here is true kahit nagda-doubt ako. In 3, 2, 1, true. Ayan, true. So, ito daw yung tinatawag nilang priority road sign. Yan. Priority road sign. So, sa priority road sign, ito ay nagpapahiwatig na ang tinutukoy na kalsada ay isang prioridad na kalsada. Hindi na kailangang magdahan-dahan. Okay, so tandaan natin na ito ay priority. So, mas malaki yung nasa gitna kaysa yung nasa horizontal line. So, next question. Okay, ito ang ating next question. Ayan. So, tingin ko pa lang, bawal mag-U-turn. So, ayan, lagi natin nakita yan. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang walang U-turn sign na nagpapahiwatig na ang mga sasakyan ay hindi pinapayagang gumawa ng U-turn. So, hindi daw pwedeng mag-U-turn kapag nakita natin tong sign na ito. Okay, so let's see if the answer here is true. Tingin ko sagot dito ay true. In 3, 2, 1, yan, true. Kasi walang turning sign. Bawal mag-U-turn sa sign na ito. Kapag may nakita tayong ganyan, bawal mag-U-turn. Okay, bawal mag-U-turn. So, next question. Yan, next question. So, pag nakakita tayo ng ganitong sign, ang ibig sabihin nito, sa unang tingin ko pa lang, ay ito yung inaalaw kanyang lumiko nang hindi mo na kailangang hintayin pa yung sign. Kumbaga, yung red, green, yung mga red and green sign, yung go stop sign. Basta may nakita kang ganito, pwede kang dumire-diretso ng liko. Okay? So, number 10. Ang diagram na ito ay nagpapakita ng isang one-way na pasukan. Okay? So, para sa akin, ang kaibahan ng one-way, hindi ito one-way kasi ang background nito ay white. Kapag one-way, ang background dapat ay blue. Tapos yung arrow niya is white. Okay, yung arrow niya ay white. Pero dito kasi, yung background is white and then yung arrow is blue. So, ito ay, you can proceed to turn left. Okay, turn left. So, I think the answer here is false. So, let's see if the answer here is false. In 3, 2, 1, false. Ayan, false. Kasi ito ay isang sign na pinapayagan ang pagliko sa kaliwa. Next question. Okay, next question tayo. So, makikita natin na itong bisikleta na to na nasa blue background. Number 11. Ang karatolang ito ay nagpapahiwatig na ang mga bisikleta at pedestrian lamang ang pinapayagang dumaan. Okay, so kapag may ganyan, ibig sabihin daanan daw ito ng pedestrian. Bisikleta at pedestrian. Tingin ko pwede din taong dumaan dito. Tama ba? So, medyo tricky na naman to para sa akin. Ano? Pagkarato lang ito ang nakita natin or ito yung sign na pwedeng dumaan yung bisikleta at pedestrian. Yan na. Andyan na pala. Ito, pedestrian. Ibig sabihin tao yan. So, let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1, true. Ay, mali. Bakit mali? Sabi na nga ba mali? Mga bisikleta lamang ang pinapayagang dumaan. Meron kasing separate na tawag dun, may separate na sign na merong bisikleta at the same time may tao, magkasama sila. So, ibig sabihin, yun, pinapayagan dumaan yung bisikleta at saka yung mga tao. So, dito naman, mga bisikleta lamang ang pinapayagang dumaan. So, mali nga to. Mali to. So, next question. Dami ko ng mali. Okay, so ito yung ating number 12 question. So, meron ditong bus or truck. Tapos may nakalagay arrow going up or proceed. Ibig sabihin nito, tingin ko, priority lane to. So, number 12, sa mga kalsadang may ganitong karatula, ang mga malalaking sasakyang pangkargamento, tinutukoy na katamtamang laki ng mga sasakyang pangkargamento at malalaking pampasaherong sasakyan ay dapat gumamit sa pinakakaliwang lane. Yan, yung pinakakaliwang lane daw ay ginagamit yan para dun sa mga may malalaking kargamento, katamtamang laki ng mga sasakyang pangkargamento at malalaking pampasaherong sasakyan. Dapat daw ang gumamit niyan ay yung pinakakaliwang lane. Ang dapat gumamit dyan is yung nasa pinakakaliwang lane kapag may ganun kang sasakyan. So, ano sa tingin nyo guys? Is this true or false? Nakakalito yung Tagalog, no? Nakakadami na ako ng mali. Anyway, so tingnan ulit natin yung picture. Tingin ko priority lane to eh. I think pwede kang dumaan dyan as long as walang mga truck. Tingin ko mali ito.
Let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ay, tama. Oh, false nga. Kasi ang mga malalaking sasakyan pangkargamento tinutukoy na medium size na sasakyang pangkargamento at malalaking special na sasakyan ay dapat gumagamit sa pinakakaliwang lane, hindi kasama ang malalaking pampasaherong sasakyan. Okay, so medium size lang ang pwede dito, hindi kasama daw dyan yung mga large size vehicle. Kaya siguro siya mali. Okay, so let's proceed to the next question. Okay, question number 13. So itong sign na ito, anong ibig daw sabihin nito? Para siyang karet na pabaligtad. Okay, number 13. Ang karatolang ito ay nagpapahiwatig ng isang safety zone at ang mga sasakyan ay hindi pinapayagang dumaan maliban sa hindi maiiwasang mga pangyayari. Okay, so ano ibig sabihin niya? Safety zone daw ito kapag may nakita tayong ganyang karatola. So tingin nyo ba ay ito ay tama o mali? So tingin ko tama ito kasi ang mga sasakyan ay hindi pinapayagang dumaan maliban sa hindi maiiwasang pangyayari. Okay, sige. Let's see if this is true. So let's see if this is true in 3, 2, 1. Mali. Mali nga. Kasi, may English. So, report natin to. Okay, so may English dito. Passage through the safety zone is prohibited even under unavoidable circumstances. So, ang mali dito, maliban sa hindi maiiwasang mga pangyayari, neither, hindi siya pwedeng daanan kahit na sa mga unavoidable circumstances kasi pang safety zone talaga siya. So, yun yung doon tayo nagkamali. Okay, so yan, tandaan nyo yan guys. Kapag ganito yung sign, kahit unavoidable circumstances, hindi siya pwedeng daanan kasi safety zone siya. Okay, next question. Ayan, so anong ibig sabihin ng sign nito? Triangle na pabaligtad. So tingin ko this is slow down. Slow down ata to eh. Sa mga lugar na minarkahan ng karatolang ito, ang mga sasakyan at streetcar ay dapat magpatuloy sa pinababang bilis maliban kung kinakailangan. Medyo ang hirap ng Tagalog. Slow down to eh. Pinababang bilis. Maliban kung kinakailangan. So, sa mga lugar na minarkahan ng karatolang ito, ang mga sasakyan at streetcar ay dapat magpatuloy sa pinababang bilis. Ibig sabihin, umandar ka sa mababang speed. Sa mabagal. Umandar ka ng mabagal. Ayun. So, I think this is true in 3, 2, 1. Yan, true nga. Kasi ito daw ay slow down sign. Dapat kang bumagal sa isang antas kung saan maaari kang huminto kaagad. Yan, yun yung ibig sabihin niya. So let's proceed to the next question. Okay, so ito yung ating next question. Palikong curve na warning sign. Ay, warning sign to kasi yellow. So number 15, ipinagbabawal ng karatolang ito ang tuwid at kaliwa na pagliko. Ang mga sasakyan ay pinapayagan lamang na lumiko sa kanan. Yan, pinapayagan lamang daw lumiko sa kanan. So ipinagbabawal ng karatolang ito ang tuwid at kaliwa na pagliko. Ang mga sasakyan ay pinapayagan lamang na lumiko sa kanan. So ano sa tingin niyo? Is this true or false? Tingin ko warning sign ito na may papalikong daanan sa ahead, 'di ba? Na pakanan. So, tingin ko ang sagot dito ay ang hirap. Tingin ko true. Sige, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Kaya pag nagda-doubt talagang tama eh. No? Isa itong warning sign na nagsasabing right bend. Right bend. Okay, mali tayo dito. Ang dami ko nang mali. Okay, so again, ito daw ay right bend. Hindi ito ibig sabihin na ang sasakyan ay pinapayagan lamang lumiko sa kanan. Okay, so next question. Okay, question number 16. Ito, priority lane ba ito or exclusive lane? Senyo, exclusive lane ata ito eh. So number 16, ang mga motorized na bisikleta, maliliit na special na sasakyan at magaan na sasakyan ay pinapayagan maglakbay sa lane na ito na minarkahan ng ganitong sign. Ayan, ano daw ang ibig sabihin yan? So, yung mga motorized bicycle, maliliit na special na sasakyan at mga magagaan na sasakyan, light vehicle, ay pinapayagan daw maglakbay or dumaan sa lane na ito. Okay, pag may nakita kang ganyan. Tingin ko, this is wrong. Tingin ko wrong. Wrong nga ba? So, I think this is false. Let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Mali. Kasi true siya. So, this is dedicated lane sign. Ang itinalagang lane ay inuuna ang tinukoy na uri ng sasakyan. Ngunit pinapayagan pa ring dumaan ang mga motorized na bisikleta, maliliit na special na sasakyan at magaan na sasakyan. So, ibig sabihin nito ay priority lane. Yan, priority lane. Okay, priority lane ang ibig sabihin nito. So, next question. Okay, next question tayo, number 17.
Kapag may nakita tayong ganito, warning sign ang ibig sabihin yan. Tapos may mga bata. Number 17, ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga paaralan, kindergarten, pasilidad ng daycare at iba pa. Okay, so ito yung explain natin kanina, di ba? Kapag meron warning sign is yellow. Yellow yung warning sign. Okay, so let's see if the answer here ay... Okay, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True, ayan. Tumama din ako. Preschool, kindergarten, school ahead sign. Lagda na nagsasaad na may paaralan, kindergarten, or nursery sa unahan. So next question. Okay, question number 18. Ayan, may parang roundabout na warning sign dito. So kapag mayroong ganyang sign, ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangang lumiko pakanan sa unahan. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangang lumiko pakanan sa unahan. So ano sa tingin nyo? Is this true or false? Tingin ko false to. False. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Yan, false kasi ito ay isang rotary warning sign na nagsasaad na rotonda. Okay, rotonda siya. Okay, next question. Okay, question number 19. Kapag may nakita tayong ganitong sign, 8 to 20, ibig sabihin 8 a.m. hanggang 8 p.m. bawal mag-park. Bawal mag-park at bawal mag-stop. Tama ba? So number 19. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng walang paradahan mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Walang paradahan. Bawal mag-park at bawal mag-stop ang tingin ko dito. So parang kulang. So tingin ko this is false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Tama. False nga siya kasi hindi pinapayagan ang paradahan at paghinto mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Yan. So, next question. Okay, so ito yung ating question number 20. So, kapag may nakita tayong ganito, bawal daw lumiko pakanan. Tingin ko bawal lumiko pakanan. So, number 20, ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang walang dalawang hakbang na right turn sign. Ibig sabihin, ang mga nakamotor na bisikleta ay hindi pinapayagang gumawa ng dalawang hakbang sa kanan. Yung 2-step daw. Ito daw yung walang 2-step. So, bawal daw ang 2-step kapag may ganyan. So, tingin ko malito. Hindi to ibig sabihin na bawal yung 2-step. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Yan, false. Kasi ito ay walang karatulang tawid ng sasakyan. Ang hirap ng Tagalog, no? Ito ay isang palatandaan na nagbabawal sa mga sasakyang na tumawid. Yan. Walang karatulang tawid ng sasakyan. Ito ay isang palatandaan na nagbabawal sa mga sasakyan na tumawid. Kapag meron daw ganyang sign, bawal tumawid. Okay? So, ilan ang score ko? Finish, and my score is 13/20. Pagsak. dapat dito at least 18. Yan, 18/20. So, wala tayong magawa. Ganyan talaga. So, kailangan talaga natin mag-review, guys. So, yan. So, sana nagustuhan nyo itong ating Tagalog version ng Japan Exam Road Sign. Okay? Japanese Road Sign mock-up exam dito sa Gaijin World. So, kung gusto niyo i-try mag-exam sa tulad nung nakita niyo kanina, puntahan niyo lamang yung aming website, Gaijin World, www.gaijinworld.com. So, kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. Abangan nyo pa yung aming mga susunod na Tagalog version ng driving exam para sa Karimen, Honmen, and Moped. This is Gaijin World. Thank you so much for watching and we will see you on our next video. Bye!